Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin at welcome po muli dito sa ating daily Facebook Live sa Rema Fields. At for this week ay may panibago po tayong topic. So bago po yun, halimbawa sabihin natin ang isang tao kapag pumasok siya sa isang kumpanya or nasasakop siya ng isang organisasyon, may mga benepisyo na pwede niyang matanggap or makuha. Halimbawa na lang, sabihin natin yung isang tao kapag nasa isang kilalang kumpanya siya, meron siyang mga benepisyo like sabihin natin yung 13-month pay o kaya naman sabihin natin every month may matatanggap siya na supply ng sabon. So sa madaling sabi, kapag ikaw ay nasa sakop, ikaw ay nagpapatuloy dun sa isang kumpanya or isang organisasyon, may benepisyo ka na matatanggap. At tayo po, kapag tayo ay nagpapatuloy sa pagdalo sa gawain, ay may mga benepisyo din tayo na matatanggap. At sa week na to, sa hapong ito, ang topic po natin ay Benefits of Church Attendance. So, ang isa sa benepisyo kapag tayo ay patuloy na dumadalo sa gawain ay number 1, may nagpe-praise sa'yo. So, buksan po natin yung Bible natin dito sa Colossus chapter 4, verse 12. Ang sabi niya dito, binabati kayo ni Epaphras na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakatitiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ayan, ang sabi po dito, si Epaphras ay laging nagsisikap sa pananalangin. Sa iba pong version ng Bible ay mataimtim na nananalangin. Sa English ay labors or intercedes for you. So sa madaling sabi, kapag tayong mga tao o tayong mga Kristiyano, habang nagpapatuloy ka na umaattend sa simbahan, ang isa sa pwede mong makuha o matanggap ay yung merong nananalangin sa'yo. Diba po, ang sarap sa pakiramdam na merong taong or may mga taong nagbaback up sa'yo sa panalangin. At kagaya na lang po sa bawat isa sa atin, kung walang nanalangin para tayo ay maging malago or para tayo ay maging ma-develop yung pagiging Kristiyano natin, kung wala po yung mga taong nanalangin para sa atin, sigurado po baka wala tayo ngayon. Amen po. At salamat sa mga tao na naging available na ipanalangin tayo. Kaya nga, mapalad tayong lahat kapag nagpapatuloy ka sa pag-attend sa simbahan. Kasi nandun yung assurance na ang Diyos ay mag-a-assign or kakausap ng mga taong pwedeng manalangin para po sa atin. Tayong lahat, nag-start tayo magmula sa mga pagiging unbeliever hanggang sa nag-start tayong dumalo sa gawain, hanggang sa tayo naging baby Christian, at habang nagpapatuloy tayo, may mga tao din na nagpapatuloy na ipanalangin po tayo. At minsan, pakisabi sa katabi, minsan pasuko ka na. Pero yung taong inassign ng Diyos na mag-pray sa atin, hindi yan sumusuko na ipanalangin tayo. Amen. At ito yung isa sa mga bagay or advantage na pwede mong makuha dahilan sa tuloy-tuloy yung church attendance natin. And imagine na yung mga taong ito, kapag yung mga taong inassign ng Diyos na mag-pray para sa atin, nagko-contribute sila ng oras, ng effort. Kagaya nga, sabi dito si Epaphras, nandun yung pagpupumilit niya, nandun yung pagsisikap niya na yung mga tao dito ay maging ganap kay Kristo. Kaya sa ating lahat po, pakisabi sa katabi, mapalad ka dahil may nananalangin para sa'yo. At tayong lahat, kung tayo po ay hihinto sa pagdalo sa gawain, alam niyo po, maaaring sabihin natin, may mga tao pa rin magpe-pray para abutin tayo. Kaya ngayon yung maganda na nakasakop ka, nandun ka, nakapaloob ka sa isang simbahan kasi may contribution ng prayer para sa'yo. Alam niyo po, every time na maririnig ko kapag sinasabi ni Pastor Boy na
i-rescue mo sa prayer yung tao na yan. Alam niyo po, ang nai-imagine ko kapag sinasabi niya yun, yung tao na sabihin na lang natin nasa kalagitnaan siya ng dagat at yung tao na yun ay unti-unting nalulunod na at naghihintay ng saklolo. At darating yung rescue, may magtatapon sa kanya o sabihin natin may maghahagi sa kanya ng salbabida at yung tao na yung mare-rescue. At sa panalangin, dahil sa pagpapatuloy mo sa simbahan, may ipapadalang rescue sa iyo. Ano yung rescue na yun? May ipapadalang prayer na nakapalibot sa iyo para hindi ka totally matangay ng sanlibutan or tayo ay totally mapahamak. At ito yung kagandahan na tuloy-tuloy lang sa pagdalo sa gawain. Kasi, sabi nga yung pagkakaroon ng ganitong klase ng benepisyo ay matatamo mo lang kapag ikaw ay nagpapatuloy sa simbahan. Amen po. Meron nga pong isang kanta. Actually, nakasave ito dito sa music list ko Ang pamagat ng kanta yung I'll be praying for you. So, basahin ko po yung lyrics ng kanta. Sabi niya, I'll be praying for you as you go through these days, praying that God in heaven will help you on your way. Like a tiny seed, may hope and healing grow in you today. I'll be praying for you. Ayan, may mga tao ang sabi nila, yung love language nila ay ipanalangin yung mga tao na malapit sa kanila or yung mga ka-church nila. At tayo mga Kristiyano, ang love language mo ay ipanalangin yung mga kasamahan natin. Kaya nga ang ganda kapag nandun ka sa isang simbahan, may supply ng panalangin na dumadaloy, na kahit na may mga plano ang kaaway na hatakin tayo palayo sa Diyos, o kaya kapag nandun na tayo sa punto na nahihirapan na po tayo, pero dahilan sa mayroong nagpe-pray sa'yo, ay kinakaya mo ang mga bagay na dumarating. Amen po. May isa po akong basahin dito na isang pangyayari sa Bible. At tingnan natin, ano po yung nagagawa kapag may mga taong nagpe-pray sa'yo. Yan, buksan po natin dito sa Acts chapter 12. Yan, simulan po natin sa verse 4 at 5. Yan, ang sabi niya dito, Nang siya'y mahuli na niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na pangkat na mga kawal upang siya'y bantayan at binabalak na siya'y iharap sa taong bayan pagkatapos ng Pasko. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. So sabi dito, yung iglesia o yung simbahan ay nananalangin para kay Pedro. Nandun yung backup kay Pedro dun sa sitwasyon na meron siya dahil siya po ay nakulong. Ngayon tingnan po natin ano ang nagawa ng panalangin para kay Pedro. Sabi dito sa verse 6, Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal na nakagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. Tingnan nyo po todo gwardyado po siya kasi may katabi na siya natutulog, tapos may mga tanikala pa siya. Tapos in front ng kulungan ay may bantay din, pero tingnan nyo po, sabi niya, at biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, bumangon kang madali, at nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas, at iyon nga ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, ibalot mo sa iyong sarili ang iyong balabal at sumunod ka sa akin. Sa madaling sabi po, ang nangyari kay Pedro ay naputol o nakalag yung mga tanikala niya. At dito po, forward tayo dito po sa verse 11. Nang matauhan si Pedro ay kanyang sinabi, ngayon natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo. Nang kanyang mabatid ito,
pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Tingnan niyo po dahilan doon sa may nananalangin para kay Pedro, may inutusang o ginamit na anghel para siya ay makalaya sa kamay ni Herodes. Sabi nga nagkakatipon yung mga tao at nananalangin para sa kanya. At ganun kaganda na habang ikaw ay nagpapatuloy sa pag-attend sa church, yung buong simbahan nananalangin para sa iyo na anumang tumatanikala ng problema or kaaway, pero dahilan dun sa may mga nagpe-pray sa iyo ay kayang i-break yung mga tanikala na yun. Kaya kang palayain sa anumang mga problema na patuloy na sumusunod sa iyo o nakadapo sa iyo. At yun yung nagagawa. At yun yung benepisyo kapag ikaw ay nagpapatuloy sa pag-attend sa simbahan. Amen po. So, ang isa pa pong benefit kapag ikaw ay nagpapatuloy sa pag-attend sa gawain ay number 2, may kasama ka na nagpe-pray. So, kanina may nagpe-pray sa'yo. Dito naman, meron kang kasama. Rest assured na may katuwang kang nananalangin. At ito po sa Matthew 18, verse 19. Alam ko po ito ay common verse na sa atin. Basahin ko po sa inyo dito sa The Passion Translation. Sabi niya, if two of you agree to ask God for something in a symphony of prayer, my heavenly Father will do it for you. Yan, sabi niya kung meron kang ka-agree sa panalangin, ang sabi nga niya, symphony of prayer, my heavenly Father will do it for you. Yan, ang kagandahan na kapag tayo ay tuloy-tuloy na uma-attend sa gawain, ay may kasama kang nagpe-pray. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Yan, meron kang kasama na bumubuhat ng burden na meron ka. At ito nga po makukuha mo lang tong benepisyo na to as long as tuloy-tuloy kang umaattend sa simbahan. Kapag may daladalahin kang problema o sabihin natin may bigatin ka, hindi mo solo. Kasi alam mo na meron kang kasama na nagpe-pray dun sa bagay na inilalapit mo sa Panginoon. Meron po akong nabasang isang kwento, meron pong isang miyembro at ang sabi niya kay Kenneth Hagin, Brother Hagin, maaari bang tulungan mo ako sa panalangin dahil yung anak ko ay napapariwara na, napapalayo na sa panalangin. At alam niyo po, sabi ni Kenneth Hagin sa kanya, una sa lahat ay kailangan tayong dalawa ay mag-agree sa panalangin para sa iyong anak. At alam niyo po, nagtulong sila sa panalangin para dun sa anak nung babaeng miyembro po na yun. At lumipas po ang panahon, alam niyo po, lumapit ulit itong ginang na ito kay Brother Hagin, kay Kenneth Hagin, ang sabi sa kanya, naalala mo pa ba yung time na nagpa-prayer request ako sa iyo? Sabi niya, regarding dun sa anak ko na black sheep. Ayan, sabi ni Hagin, oo, naalala ko, nag-agree tayo sa prayer, nagtulong tayo sa pananalangin para sa anak mo. Alam niyo po, sagot nitong ginang, hindi na siya black sheep ngayon. Actually, siya ay nagmi-ministry na sa simbahan. Tingnan niyo po gaano kalaki yung nagagawa kapag meron kang kasama na nagpe-pray sa mga concern mo sa buhay. At hindi lamang ikaw yung kaya nilang tulungan, maging yung mga mahal natin sa buhay ay natutulungan kapag meron tayong katuwang. Kagaya na lamang po sabihin natin sa isang mabigat na lamesa, kapag yung lamesa na yan, kung ikaw lang ang bubuhat mag-isa niyan, mahihirapan ka. Pero kapag may kasama ka, hindi lang isa, dalawa, o higit pa, may kasama kang bumubuhat na mabigat na lamesa, yung lamesa na yun ay gagaan ng gagaan na hindi mo mararamdaman yung mahihirapan ka. At sa atin, habang nagpapatuloy ka sa church attendance mo, may kasama kang bumubuhat sa mga bigatin mo sa buhay. Maaring yes, nandun yung problema, pero hindi mo nadadama yung ganun kahirap. At kung minsan,
dahilan sa nararamdaman mo na may katuwang kang nananalangin. Minsan, kumbaga parang nandun ka na sa punto na parang panghihinaan ka na ng loob, madi-discourage ka na, pero kapag nararamdaman mo o nakikita mo na may nag-a-assure sa'yo na tutulungan ka nila sa panalangin, magpapatuloy ka pa rin lumaban. Keep fighting the good fight of faith. Bakit? Kasi nandun yung backup ng prayer. Amen po. At ngayon, ito po mga bagay nito, ito yung pwede mong matanggap o benepisyo kapag patuloy kang dumadalo sa gawain. At last na lang po, bago po tayo mag-close, ayan, nalala ko nung time po na yung ate ko po, nagkaroon siya ng cyst dito sa kanyang thyroid. At nalaman namin na malaki na agad yung mga bukol niya po sa thyroid niya. So, kinakailangan po na operahan agad siya. Dahil kung hindi ay maaari pang lumala. So, nagulat kami kasi malaki agad yung mga bukol po niya. So, time po na yun, sabi ko pong gano'n, nagpa-prayer request po ako, sabi kong gano'n, Pastora, pwede po bang isama sa prayer po yung ate ko dahil kinakailangan na operahan na po siya kaagad at tanggalin po yung mga bukol po na yun. At alam niyo po, sinama po yun sa prayer at bago po siya operahan, alala ko po, naka-attend po siya ng anniversary po nun ng church natin. At naipag-pray po siya ng mga elders and pastors po noon. At yung gabi na bago po siya operahan, alam niyo po, sabi nung ate ko, Sel, bago tayo bago ko operahan bukas, mag-worship nga tayo ngayong gabi. Alam niyo po, nung gabi na yon, sinisharean ko po siya regarding sa tanks. Tumanggap po siya ng tanks at nakapag-tanks po siya nung gabi na yon. Kinabukasan ay operation po niya, sabi nung ate kong ganon. Bago siya isalang sa operating room, nagtanks po siya at sabi niya naiiyak siya pero may peace sa heart niya. Paiksiin ko po yung kwento. Alam niyo po, naging successful po yung kanyang operation at magaling po ang ate ko hanggang ngayon. At isa siya sa number 1 na sumusuporta sa akin sa ministry ko na kapag sabi ko, bili kang fundraising, ganyan. Sinusuportahan niya ako. Ngayon hanggang ngayon, malakas pa din po siya. Hindi na bumalik yung bukol na yun sa thyroid na kahit na sinasabi ng iba nasa lahi daw, pero sabi ko hindi na yun magraran sa lahi natin yung curse na yun. At ngayon ay magaling pa rin po siya. All because dahilan dun sa hindi lang po ako yung nanalangin, kundi may mga taong nananalangin, mga kasama natin, kapatiran, tayong lahat may mga nanalangin. At dahilan po doon ay magaling pa din po siya. Kaya nga, ulitin ko po, ito yung benefits kapag patuloy kang dumadalo sa gawain. Number 1, may nagpe-pray sa'yo. At pangalawa, may kasama kang nananalangin. So, hindi ka nag-iisa. May kasama kang bubuhat sa mga dalahin mo sa buhay. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko po at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, dalangin ko, Diyos, na bawat isa sa amin ay magpatuloy sa pag-attend sa gawain. Dahil alam namin, Panginoon, na kapag kami ay patuloy na sumusunod sa iyo, nagpapatuloy kami sa gawain mo, Panginoon, ay kalakip nito yung mga benepisyo. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lang namin maging habol yung benefits na matatanggap namin, kundi, Lord, yung patuloy na makalapit kami sa trono ng biyaya mo. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa po na naririto, na nakikinig at nanonood ng live na ito. Salamat, Lord. Purihin ka at dakilain sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So yun muli po, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay natin dito sa Rhema Fields. Ayan, ingat po tayo at God bless po sa bawat isa sa atin.